Hallelujah. Praise God. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kanina, kumusta ako ni Mamang. Pastor, kumusta yung biyahe niyo? Sabi ko, sobrang pagod po. For the past few days, kasi pag-uwi namin from Ilocos, kinabukasan, lumuwas ako ng Maynila. Umuwi ako ng madaling araw na halos. Tapos umalis na naman uli kami, bumalik na naman kami ng Maynila. Tapos kagabi lang uli kami nakabalik ng Maynila. Ilang araw na po akong biyahe ng biyahe. And masakit po sa katawan. Yung ating katawang lupa ay talagang pa-expire na. Yung nag-uumpisa nang sumasakit yung mga kasukasuan mo. Dati kaya mo mag-drive kahit ilang araw, walang problema. Basta nakatulog ka pagising mo sa umaga. Ayos ka pa eh. Ngayon, paggising mo sa umaga at katatapos mo sa mahabang drive, parang gusto mo nang ayoko na. Ayoko na mag-drive. But, yung sakit ng katawan, medyo okay pa eh. Pinakamasakit yung sa bulsa eh. Yun yung yung nangangapak, nagbibilang ka na doon sa wallet mo. Pag nakita mo na, tapos mahihinto ka doon sa gasolinahan, makikita mo yung presyo ng gasolina. Alam niyo, ngayon talaga mapapansin mo na sobrang taas ng presyo ng bilihin. Kasi pati sa gasolina, nagsa-shopping kami, dadaan kami. 71, mataas pa yan. Kaya ba, abot pa. Bumaba na 69, mataas pa yan. 68, mataas pa yan. Nakakita kami doon sa Lubao, 67.40. Yun ang pinakamababa. Ayan, pwede na tayo dito. Yung katapat niya, 68. Pero nandito kami sa left lane. Yung katabi sa kabila, 67. Lilipat pa kami, piso rin yun eh. Di ba? Diyan mo makikita gaano kahirap ang buhay ngayon. Pati piso, naghahari muna na tayo. Kasi mga ilang litro din yun, ikakarga mo. Kung let's say, maka 50 liters ka, 50 pesos din yun ang matitipid mo. Ba sa 50 litro, kung nakatipid ka ng piso. Ay kaso, pag dito ka pa sa Bataan magkakarga, parang ang pinakamura natin, 71 si Tart, yung nadaanan natin. 71, di ba? So, 4 na piso rin yun ang diferensya. So, that means 200 pesos yun ang natipid mo kung doon ka magkakarga. Medyo malayo-layo nga lang, 200 pesos. So, hindi, may pang Jollibee ka na rin noon sa 200 pesos. Pero noon, hindi natin masyadong pinapansin yan, yung presyo na yan. Actually, nung panahon ng pandemya, magkano yung diesel? 26. Ay, pinakamura yung diesel. Ngayon ang kaya yung kami noon, yung mga nagnenegosyo, yung mga professionals, mas preferred namin ang diesel na sasakyan. Kasi mas mura ang diesel. Ngayon, mas mahal na bigla yung diesel. Di ba? Paano gagawin namin doon sa mga diesel naming sasakyan? Di ba? Magmumotor na lang uli kami. Isang araw, nagmotor na lang ako papunta dito sa church kasi sobrang mahal ng diesel. Kino-compute ko siya ngayon eh. Parang isang biyahe mo hanggang 5, mga 500 na agad yung ginagastos mo. Ang bihira. Kanina nadidinig ko yung sa news, magkano yung inflation rate natin? We are at around 7.7%. Grabe, ang taas ng 7% ang inflation rate mo. Parang kung ikaw ay nagpunta sa tindahan, namili ka ng itlog. Ang nabili mong itlog ay 10 pesos. Masaya ka na, Pagbalik mo kinabukasan, 11 pesos na siya. Di ba? Magre-reklamo ka talaga. Ano ba yan? Kagagaling ko lang dito eh. Di ba? Tapos biglang tumasa naman. Well, those are the signs nitong panahon natin na ito. And it's not yet over. Ang predictions nga is that yung dollar tumaas na naman uli. I think pumalo na naman tayo before the end of the day yesterday, around 59, ganyan. So, ang prediction nga sa atin is that the inflation is gonna rise up
lalo pagdating ng Disyembre. Nobyembre pa lang tayo ngayon, nasa 7% na tayo. Sa Amerika, nung pumalo sila ng inflation at 7%, crisis situation na yun. Ano? Sunod nun, tumaas na yung interest rate sa mga bangko at lahat na sumunod na yung mga presyo ng bilihin. And this is happening globally. Ano, hindi lamang po dito sa Pilipinas. Mas masakit lang po sa atin ang tama nito because we are a poor country. Kasi mahirap na bansa tayo. Parang halimbawa, ako may ipon akong 100,000. Di ba? Tumaas ng 20 pesos yung aking binibili. Hindi ko pa masyadong ramdam. Ano? Pero kung ako, ang ipon ko ay 1,000 lang sa bangko, ay kada taas nung kinakabahan ka. Everything that is happening in our world today because of our economic situation is fearful. Nakakatakot yung mga nangyayari. But the Lord has been preparing us for several months already. Patapos na yung taon. If you remember, January pa lang. Sinasabi na ng Diyos sa atin dito sa church, yung pagbabalik niya, anong mga mangyayari, what are the events that's gonna happen, bakit natin kailangan ng biyaya ng Diyos. Now, we are seeing the warnings of God. Yung warning sa atin ng Diyos, nakikita natin. No, it's happening today. And the voice of God can be heard in so many things, in so many ways. At yun yung pag-uusapan natin ngayon. Ano? Paano ko ba talaga madidinig ang tinig ng Diyos? Saan ko maririnig ang tinig ng Diyos? Where can I hear the voice of God? Ito, nung nando kami sa Ilocos, kina doktora, nag-preach din ako doon. Actually, ito rin yung naging preaching ko doon. And I know that this also yung message na to, na i-preach ko rin doon sa leadership training namin dito sa church. Pero pahapyaw nga lang siya. Kaya po kayo, if you really wanted to be, mas kagamit-gamit kayo sa church, maging pinuno kayo ng simbahan, parang gusto nyong mamuno, iniisip mo, gusto ko makabuo rin ako ng cell group sa aking bahay. Paano ko to gagawin? Ano? Paano ko siya umpisahan? If you wanted that role, gusto nyo ng papel na yan, join us dito po sa leadership training natin every Wednesday. 1 hour lang naman po yan na nagle-lesson tayo about leadership. It's very important po sa atin that when you want to become a leader, na dapat preparado ka doon sa trabaho na yan. God will not just send you out. God will prepare you first. Yung kanyang mga disipulo, 3 taon, sumama kay Jesus bago niya ito pinahayo. After they have been baptized with the Holy Spirit. But this is very important to us right now because many of us in the world seems to miss na hindi natin na re-recognize yung tinig ng Diyos. Madalas, nai-skip natin ito. Kasi we are waiting for a different voice. At hindi mo nadidinig na nakikita na si Jesus na pala, yung Diyos na pala, ang nagsasalita sa'yo. And I would like you all to open your Bibles. Ba, naghang yung aking computer. Ayan. Oop. In the book of Kings, First Kings po yan. 1 Kings chapter 19 verse 1 to 13. 1 Kings chapter 19 verses 1 up to 13. Ito po yung diniscuss ko noon sa ating leadership training. Is just pahapyaw lamang po. But this is the full story of what happened to Elijah. Okay, Elijah. Okay. And it says here, now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the swords. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, may the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow, I do not make your life like that of one of them.
Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there, while he himself went a day's journey into the wilderness. He came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life. I am no better than my ancestors. Then he lay down under the bush and fell asleep. All at once an angel touched him and said, Get up and eat. He looked around, and there by his head was some bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank and then lay down again. The angel of the Lord came back a second time and touched him again and said, Get up and eat, for the journey is too much for you. So he got up and ate and drank. Strengthened by the food, he traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God, where he went into a cave and spent the night. And the word of the Lord came to him, What are you doing here, Elijah? He replied, I have been very zealous of the Lord, for the Lord Almighty, Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, torn down your altars, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me too. The Lord said, Go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by. Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. After the wind there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. After the earthquake came a fire, but the Lord is not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. When Elijah heard it, he pulled his cloak over his face, went out and stood at the mouth of the cave. Then a voice said to him, What are you doing here, Elijah? Let's all bow down our heads and pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for your message today. Salamat sa salitang itong ibinigay mo sa amin. Nawa, O Diyos, muli, buksan mo ang aming puso at isipan at maunawaan namin at maintindihan ang mga bagay na nais mong ipaunawa sa amin. Ito, Panginoon, ang aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. A recap of the story. Si Elijah ay nakipagtunggali sa mga propeta ni Jezebel na sumasamba kay Baal. And Elijah won. Nanalo si Elijah. And all of the prophets of Jezebel were killed. Nagtunggali sila ng kanilang mga Diyos. And Elijah won. Kaya lang nagalit sa kanya si Jezebel. Si Jezebel po ay totoong karakter, totoong tao po ito. Hindi po siya serena. Kaya po yung tinatawag na Jezebel spirit. Ito yung spirito ni Jezebel. Si Jezebel ay nagagalit. She is a rebellious one. She rebelled against God. And she uses seduction and yung lust and to control people. And si Jezebel, nung nabalitaan niya to, na pinatay yung kanyang mga propeta, ay nag-issue rin siya ng order. Kailangan mamatay din yan. Pinasabihan niya si Elijah, ikaw mamamatay ka. Kinabukasan, mamamatay ka. And then, nang nabalitaan to ni Elijah, natakot siya. Ba, hindi ka ba naman matatakot? Sinabihan ka na ng hari. It's like the president telling you, mamamatay ka ngayon. You know that's true. Mamamatay ka. Ilang drug lords noon yung sinabihan ng presidenteng mamamatay, namatay nga. Hindi naman coincidente yun. Kaya yung mga drug lords natatakot pag nailagay ka doon sa watch list. Bigla ka na lamang tutumba. So Elijah had this fear. Bakit? Kasi sabi niya, ako na lang ang natitira. All of your prophets have been killed. I'm the only one left. I am the only one left. Hindi ka pa ba matatakot nun? Kumbaga sa lahat ng tropa mo, ikaw na lang yung natitira. Kaya nga kami nun, yung batch namin, ngayon November na naman,
alumni homecoming namin. Kasi for the past 2 years, yung alumni namin, lagi may namamatay pagdating ng Nobyembre. Yung isa, si Joey, siya yung binaril dun sa Cebu. Last year naman, was another classmate of ours, died of cancer. Prosecutor siya sa Leyte. And so ngayon, November na naman, nagbibiro na nga kami. Oh, may parapol na naman tayo, ha? Baka ikaw mabunot. Ngayon, nag-iisip kami, 80 kami sa batch namin, 81 ang batch namin. Kung isa lang ang mamamatay sa amin every November, 79 years pa, bago kami maubos. Sabi ko, ayokong ako yung huli sa batch natin na mamamatay. Sabi ko, bakit? Ay, ang hirap kaya ako nun. Kapag reunion, mag-isa ka na lang. Tapos, ikaw ang gagawa ng imbitasyon. Ikaw yung gagawa ng video, yung documentary. Di ba? Ikaw yung maghahanda. Abay, mahirap ka ako yun. Kayo na ako yung mahuli. Unahin nyo na kami. But, these things that's happening to us, yung death, is fearful. Nakakatakot naman talaga na ikaw ay mamatay. Sometimes I turn it to a joke. But, the truth is, bilang mga tao, nakakatakot yun. The prospect na ikaw ay papatay na o mamamatay na, ay nakakatakot. And Elijah is no different. Tao rin lang si Elijah kahit siya'y propeta. Natatakot din siyang mamatay. So his fear was genuine. Kaya nagtago siya, tumakas siya. At gusto niya magkubli sa Panginoon. Pero nagkukubli siya, sabi niya sa Panginoon, Lord, kunin mo na ako. Just take me. Gusto ko nang mamatay. Diba naman buhay to? Yung buhay ni Elijah is not, though he was a prophet, he did not profit from it. Hindi yumaman si Elijah from it. His life has been dedicated to service. Naglingkod ka sa mga Israelitas, bigay yung buhay mo sa kanila. And then they're gonna kill you. Papatayin ka nila. Ay, di ba napaka-frustrating nun? And many of those in public service, na ito, nasaksihan natin nung nakarang halalan. Yung mga naglingkod ng tapat o nag-aalay ng sarili nila ng tapat. Pero dahil wala kang pera na naibigay doon sa mga tao, lahat ng paglilingkod mo, babaliwalain ng sambayanan. Napaka-frustrating nun doon sa naglingkod. Talagang maluluha ka, maiiyak ka. Para maisip mo, nagsayang lang ako ng panahon. And Elijah was thinking the same. Kaya sabi niya, Lord, abay, kunin mo na ako. Ayaw ko na. Pagod na ako. At nung siya ay humimlay, and here's the great part of the story, nung siya ay nakatulog sa kanyang pagrereklamo, sino yung gumising sa kanya? An angel woke him up. At sinabihan siya, kumain ka muna at uminom. And this happened the second time. Kumain ka muna at uminom. At yun naman ginawa ni Elijah. Because he is going to travel for 40 days bago siya makarating doon sa kanyang destinasyon. Kumain ka muna at uminom. Dahil mahaba pa ang iyong paglalakbay. What does it mean to us? Yung sinasabi na ito ng ating Panginoon. In our lives, we're gonna be frustrated many times. We're gonna be defeated many times. You're gonna feel as if, ayoko na, parang si Elijah, Lord, I give up. Suko na ako. I give up. Hindi ko na ito kaya. But the Lord is talking to you right now. Just as He was speaking to Elijah through His angels. He's telling you, kain ka muna. Inom ka muna. Pahinga ka lang dyan. Mahaba pa ang inyong paglalakbay. And this is what
the Lord is trying to tell us today. And in our journey, sa buhay nating ito, it's so easy to be frustrated. It's so easy to be defeated. There's so many things about this world that will get you frustrated. Ano, yung mundo na ito, nakaka-frustrate eh. Ang daming mali dito sa mundo na ito. One of those things, ito na nga, yung sinasabi ko kanina. Ano, yung sistema ng halalan natin dito sa Pilipinas. It's not about public service. It's not about how good you are. It's not about what you do, what you can offer. It's about how much money you have. Kung magkanong perang meron ka, yun lang ang pagbabasihan ng mga tao. Hindi ba nakaka-frustrate yun? Sinasabi mo na sa kanilang, maghihirap tayong lahat. Just the same way that Elijah has been telling the people to repent. Bumalik kayo sa Panginoon and no one was listening. And they wanted to kill him. And for those people of God, kayo na mga tao ng Panginoon, for those of us who campaigned against vote buying, we keep telling the people, this is the wrong path. We're gonna suffer through this. Pag ginawa natin to, magsasuffer tayong lahat. But the people are saying, we don't care. Ang mahalaga, may pera kami nung araw na yon. Kahit na may sumpa pa yan, matagal pa yung sumpa na yan. Ang mahalaga yung ngayon, yung araw na to. May pambili ako ng pandesal. That's all that is important to the people. And for those of us who knew what was going to happen, that is frustrating. That is frustrating. And you want to give up. You want to give up. Even me, yung kampanya na to against vote buying, I wanted to give up. Parang gusto mo na sabihin sa mga, bahala na kayo sa buhay ninyo. Gawin nyo na yan kung anong gusto nyo. You're not gonna hear anything from us anymore. But you're gonna suffer. We are gonna suffer. But as I was about to say that, I met this mayor in Olongapo, si Mayor Paulino. A young Bedan lawyer. He's only 31 years old. Pero yung tatay niya, dati na ring mayor ng Olongapo. And he said, we've been campaigning against vote buying since 2004. Mas nauna pa pala sila sa amin. Nasabi niya sa akin, it's a battle of hits and misses. Nanalo, matatalo, until nasanay na yung mga tao. Eventually, niyakap din ng mga taga-Olongapo yung sistema. Na hindi naman pala kailangan nilang iboto yung mga nagbabayad sa kanila. And eventually, nadala na rin yung mga nagbabayad. Kasi, hindi na nila maloko yung mga tao. Kasi yung Olongapo, umunlad na. Yung mga tao may hanap buhay. Dito sa atin, at karamihan sa buong Pilipinas, yung mga tao mahihirap. Yung mga mahihirap, nananatiling mangmang. Madaling maloko sa QR code, sa barcode. Pag nakita na may QR code, ako malalaman na nila pag hindi natin sila binuto. Hindi naman yung totoo. Yun ay isang lokohan lang. Pero alam ng mga namimili ng boto na mangmang kayo, na hindi nyo yun alam. Kaya yung mga nagbenta ng boto, na naniwala na binoto niya yung kandidato na yun dahil may QR code, sinasabi ko na sa'yo, tahasan, isa kang mangmang. At kailangan mo mag-aral na mabuti para hindi ka maloko ng mga nagsasamantala sa ating pamahalaan. But even if we tell this to them, no one is listening. And it is frustrating. At hindi lang yan. In many parts of our life, we will be frustrated. We will be defeated. Ang dami natin gustong gawin. We exert so much effort. We hear of people dedicating their lives to doing their jobs and eventually getting fired. Natanggal sa trabaho. Nang ganun-ganun lang. Your sons, daughters, you get frustrated. With your husband, with your wife, you get frustrated. Because you don't get yung kung ano yung inaasahan mo na makukuha mo. We get frustrated many times. Ministry is frustrating work. Nakaka-frustrate po ang ministry. You exert a lot of effort doing your work, doing your job, reaching out to everyone.
And when you see that the response is not there, or is waning, it's para siyang tug of war, lulubog, lilitaw, nakaka-frustrate po yun.